Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na, ang ratsyada ng mga chika. Ikinasal na ang kapuso actress at dating beauty queen na si Maxine Medina sa kanyang diving instructor partner na si Timmy Liana. Naganap ito noong October 3 sa Antipolo City at isinagawa din ang reception ng kasal sa nasabi ding lungsod. Very intimate ang kasal ni na Maxine at Timmy na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at ilang mga malalapit na kamag-anak. Inihatid si Maxine sa altar ng kanyang mga magulang, gayon din si Timmy. Balita natin mga kachismis, 3 ninong lang ang ibitado sa wedding na ito. Ang manager niyang si Jonas Gafford, si Jerry Diaz at si Ben Shah na may-ari ng pinakasikat na clothing brand na Bench. Wala daw mga ninang, pati mga abay at flower girl at syempre ang ring bearer na pinakamahalaga sa church wedding. Balita daw kasi ay magkakaroon pa ito ng second wedding itong celebrity couple. Magaganap daw ang Bongam Beach wedding ceremony ng bagong kasal sa Palawan sa October 10 kung saan inaasahang dadalo ang kanilang mga kaibigan. Kabilang na dyan ang mga kapwa beauty queen ni Maxine. Ang nanay daw mismo ni Maxine ang nag-request naman pala na magpakasal muna itong sila Timmy at Maxine sa simbahan bago ang kanilang beach wedding sa Palawan. Nauna rito sa kanyang Instagram post, inilahad ng actress kung gaano siya kasaya at ka-thankful dahil malapit na silang ikasal ni Timmy. Diba? Ito ang sinabi ni Maxine sa kanyang Instagram post, quote and quote, "Wedding bells are ringing and the excitement is soaring as we get closer to the big day. Can't wait to celebrate our love surrounded by cherished friends and beloved family. It's going to be a day filled with laughter, joy, and unforgettable memories. Let the countdown to the best party of our lives begin." Kung matatandaan natin mga kachismis, taong 2018 pa naging magjowa itong sina Maxine at Timmy, nung last year lang nang ma-engage silang dalawa. Naganap ang proposal, ang romantic wedding proposal ni Timmy habang nagbabakasyon sila sa isang resort sa Coron, Palawan. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ng kapuso actress na si Thea Tolentino na in a relationship siya ngayon. Isang piloto ang kasintahan ni Thea at inamin niya na maraming challenges ang kanilang hinarap nung nagsisimula pa lamang ang kanilang relasyon. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda, na tanong ang dalagang actress kung single pa ba siya. Ang sagot ni Thea ay hindi na daw dahil meron na siyang non-showbiz boyfriend. Kwento pa ng kapuso star, 30 years old lang daw itong kanyang boyfriend at nagkataon lamang ang kanilang pagtatagpo at magkakaroon ng relasyon. Say pa ni Thea, quote and quote, "Ang daming challenges po actually kasi kapag non-showbiz na experience ko, hindi nila alam yung environment natin. Sa atin kasi ang dami nating kaibigan, mapabata o matanda sa atin, ibang age, nakakasalamuhan natin. Minsan yung mga lakwatsa na sinasabi nila actually may kasamang work because para siyang gaining connections, importante ang networking sa work natin." Talagang kinarir ni Thea ang pagpapaliwanag sa kanyang trabaho bilang artista upang maintindihan nito o ng kanyang non-showbiz boyfriend kung bakit kailangan niya magbiyahe ng magbiyahe. Ito pa mga kachismis, formal nang in-announce ng award-winning super P-pop group na SB19 ang pagtatatag nila ng sariling kumpanya. Ito ang 1Z Entertainment. Sa pamamagitan ng kanilang official YouTube channel, mapapanood ang live session ng SB19 kung saan ibinandera nila ang bagong achievement as a group kasabay ng launching ng 1Z Entertainment logo. Pahayag ni Josh Cullen na isa sa mga membro ng SB19, quote and unquote, "We are very excited to share with you all of you a few developments we have with our company 1Z Entertainment." Paglalahad pa ni Justin na isa ring member ng SB19, quote and unquote, "Alam nyo naman po na we built our company before. It's called 1Z Entertainment. Finally,
officially magde-debut na itong si Wanzi. And ang leader at ang main rapper ng grupo na si Pablo ang magiging Chief Executive Officer ng nasabing kumpanya. Say pa niya actually, sobrang excited ako ngayon kasi pinaka-pride namin itong Wanzi Entertainment and isa ito sa mga biggest achievement namin in life. And Wanzi Entertainment is built by members of SB19 together with all the people behind the cameras. Kasama namin sila sa Wanzi. And actually, sobrang excited ako ngayon kasi pinaka-pride namin itong Wanzi Entertainment. Isa ito sa mga biggest achievements namin in life. And Wanzi Entertainment is built by members of SB19 together with all the people behind the cameras. Kasama namin sila sa Wanzi. Siguro 5 years ago when SB19 was just starting together, we had a dream. That dream was to have Filipino music, Filipino talent, and the whole Filipino culture to be pinned onto the world map. Sobrang laking pangarap noon para sa amin and we felt a lot of people din na nakapaligid sa amin. They think that the dream was so big na they feel like we couldn't achieve it. Paliwanag pa ng isang member pa ng SB19 pero nagpatuloy kami kasi naniniwala kami. Unang-una sa lahat, we have each other to lean on at naniniwala kami na kapag pinag-igihan namin, may mararating kami. Ayun, nagpatuloy ang SB19. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.